Brisbane. Hi. Hi guys, we're eating Filipino food here in Australia. Hi Josh. Hi. Hi guys, may mga nakilala. Hello. Kasama na natin si Len. Hi guys. Hello. Hi guys, welcome back to my channel. It's another beautiful day here in Brisbane, Australia. And for today's video, we're gonna walk around the CBD area, the Central Business District. We're gonna visit some places. May narecommend yung pinsan ko, my cousin, LJ, kung ano yung mga pwede kong puntahan ngayon. Actually, baka magkita rin kami mamayang hapon. May trabaho lang kasi sila ngayon. So sabi niya, ito yung mga pwede kong lakarin. So this is our itinerary for today. Hindi nyo masyadong kita. Isusulat ko na lang. Ilalagay ko na lang dito guys. But ang our itinerary, sabi niya, pwede ako maglakad sa South Bank. Tapos sa Brisbane River. Ito na yung Brisbane River pala. Ito yung hotel kung saan ako nagstay. The Star Brisbane. Ayan. Parang bago tong hotel sa 5-star hotel dito sa Brisbane ngayon. So ito yung Brisbane River South Bank. Yung kaharap naman, di ba ito yung hotel area ko. Yung kaharap doon, pagtawid ng river, ang tawag doon South Bank. So, mamaya po tayo sa South Bank. Punta daw ako sa Gardens Point, Kangaroo Point, Howard Smith Wharf. Tapos pwede daw ako mag-take ng ferry. May ferry daw dito. And then baka magkita-kita kami mamaya sa Eat Street. Mamayang gabi after ng work nila. Doon tayo magkikita-kita sa Eat Street. May nirecommend din siya na New Farm Park. Maganda daw maglakad-lakad doon sa New Farm Park. And then affordable Chinese food daw sa Jackpot Dining sa may Elizabeth Street. At since nagugutom na ako, unahin na natin muna itong Jackpot Dining. Tapos sabi niya, if you're having trouble with public transport, use this website, parang jp.translink.com.au if ever mawala-wala tayo mamaya. Pero sige, unahin muna natin yung pagkain kasi medyo gutom na ako. Punta tayo sa Jackpot Dining sa may Elizabeth Street. Parang sabi ng auntie ko, ito yata or ayun sa kabila yung dating casino. Ito yung mga lumang building. Ngayon kasi ito na siya, yung The Star. Sige, lakad-lakad lang tayo. Sige guys, ito yung The Star Brisbane, yung hotel from afar, no? Ito residential area, yung dalawang malalaking building. Ito yung hotel area, then casino sa baba. Ito, ayan. Kasi yan, ang ganda rin ng mga structure dito, oh. Lumang structure. Lakad-lakad tayo. Mga upuan lang din sila dito. Chill lang din. The Treasury, a heritage hotel pala. Ang linis din ng Brisbane, oh. Actually, meron pa ako yung sa, di ba may nagbigay sa akin ng gift certificate sa Woolworth, sa Woolies. Hindi ko pa nauubos yun. Mga $60 pa yun. Kasi in the past 3 days, wala talaga akong ginagastos dito sa Brisbane, guys. Yung buong 3 days ko, like, andito kasi yung mga auntie ko, sila talaga yung magastos. So, wala pa akong nagaga. Ngayon pa lang, ito pala yung magiging first gastos natin, yung lunch natin. Casino, may mga casino din tala dito. Tapos may park lang din sila. Grabe naman sila ate, oh, parang umuupo-upo lang yung sila ate sa park. Ay, oo nga, may mga umuupo lang sa park nila. Okay guys, nakarating na tayo sa Elizabeth Street. Tingnan nyo yung mga structure ng kanilang bahay. Lakad-lakad lang tayo. Ay, cute neighborhood. Ayun, Jackpot Dining. Dito lang pala siya. So may ano lang, bungad lang, Jackpot Dining. Ano daw to? Affordable na Chinese restaurant, sabi ng pinsan ko. Pwede bang mag-isa lang ako dito? Sold out. Ayan o, Old Town flavor. Mga 18. Ay, parang dami ng serving. Dapat yata parang marami to. Sige, tara, pasok tayo guys. Sizzling prawn. Ay, may mga 16 lang sila. 16.9. Chef Tony. Spicy beef. Ayan, kung gusto mo, parang nasa Hong Kong ito. Barbecue pork platter. Wala ba yung parang marami na siyang ulam tapos nasa isang plate lang? Kasi ito parang for sharing tong mga to eh. No? Mongolian stirred fried. Ay, ayun, meron pang mas super mura. 14 lang, oh. May rice na, may ulam ka na. 14.9. Mixed veggies. Honey chicken. 13 nga lang yun, oh. Yes, introduce your names po. I'm Doris Olarte Manananggal.
Yes. Yes, nice to meet you. Oh, selfie tayo. Hi. Ayaw. Okay guys, ito na yung aking order, beef brisket. So yan, medyo malaki din naman yung serving, may rice. Tapos bumili lang din ako nito. Ito yata parang mga 16, tapos ito 3, 19 AUD. Medyo mainit pa ito. Ano ba tayo? Beef brisket with rice. Cheers. Goosh. Harap. Sweet and salty, my favorite. My favorite na lasa. Cheers guys. Baka mahulog. Cheers. Sige na, tignan ka ng light mo. Enjoy. Guys, sa Jackpot Dining, dami natin nakitang Pilipino, no? Pero yun yung na-recommend ng pinsan ko na taga-Australia. Baka sikat nga ito na parang budget or affordable na Chinese restaurant dito sa may Elizabeth Street. Nakarin na lang din natin yung street total, dito na tayo. Ayan, meron sila ditong mall, Uptown Mall, at Thai restaurant. Baka ang Elizabeth Street is more on ano din, Asian. Ayan. I think dito na yung ano, yun guys, yung mga Japanese restaurants din sila, yung mga set na ganyan, no? Cooked 6, ayan. Medyo affordable din naman yung mga Japanese cuisine nila dito. Ganyan yung vibe ni Brisbane, no? Although city siya, hindi rin siya super maingay. Although may mga nakakasalubong kang tao, especially dito, kasi center siya. Pero medyo chill vibe lang din yung ginigive niya na energy. Ayan, medyo dumaming tao sa area na to. May mga shopping stores, Universal Store, ayan, no? Mahilig din sila sa araw dito, no? Ay, cute. Ayan, no? Pinost ko na yung skydiving ko kasi kahapon ba yun? Kahapon lang pala yung skydiving, tapos kinagabihan sinend na agad sa akin yung mga videos, tapos pinost ko na siya sa social media kanina. Sabi nila, tabang mo naman, parang nakakatakot. Sa totoo lang, hindi talaga ako masyadong natakot. Kasi nga, parang biglaan. Hindi kasi siya yung tipong plinano ko. May mga times kasi na pag magpaplano ka, di ba, parang i-overthink mo siya, medyo matagal. Ito kasi biglaan lang talaga. Biglang nagtanong lang yung auntie ko kung gusto ko mag-skydive. Tapos, wala talaga sa plano ko na mag-skydiving sa Australia. Tapos, sinabihan niya ako few days before. Tapos, na-busy ako nung mga days na yun. So, wala akong time na isipin yung skydiving kasi sobrang dami namin ginagawa. Tapos during the day, maaga rin yung schedule. So dahil maaga kami gumising, parang yung utak ko hindi pa siya nakakalabas sa outside world. So hindi ko rin siya masyadong iniisip. Tapos nandun na kami sa mismong actual na experience. Wala na ako masyadong kaba kasi ewan ko. Ganun siguro no kung wala kang time. Pag marami ka kasing time, mag-overthink ka. Yung kasi parang biglaan. Tapos hindi ko plinano, like yung auntie ko lang nag-offer siya na mag-skydiving ka, gano'n. So hindi talaga ako siya doon kinabahan. Mas nahilo nga ako, mas nasuka ako, nakakasuka. Kasi pa ganun-ganun ka. Pero yung takot, parang hindi. Kaya nyo rin guys, if gusto nyo mag-skydive, as in kaya nyo rin. Tsaka mukhang safe naman, hopefully, safe naman dito. Hungry Jacks. Ayan, dito sa area na to, sa malapit sa may Elizabeth Street, siya yung parang feeling ko center. No? Dito yung maraming ganap, oh. Maraming tao. Yung KFC, Ofia 3, Showgirls. Yan lang. Ang chill lang din ng vibe ng Brisbane, oh. Tapos ang na-appreciate ko dito sa may Queensland. Queensland is yung state. Brisbane is parang yung city, di ba? Pero yung malaking area ng Queensland. Ang nagustuhan ko sa kanya, marami silang beach, marami mga mountains for trekking, tapos may city rin. So kumbaga, ano siya, parang marami kang options. Like for example, kung gusto mo dito ka sa city, gusto mo laid back na mga beach, kung gusto mo mag-hiking, marami silang mga ganun dito. So in the past 3 days, nakasama ko yung mga auntie ko, yun yung napapansin ko. Okay, siguro yung area na this is called King George Square, no? May station dyan. Itong busy area na to. Wala siya sa mga itinerary ko, pero since malapit na lang naman siya, pag nagpunta kayo dito, lakarin nyo na lang din. King George Square.
So guys, nalakad-lakad na natin dito yung parang itong busy area nila. Parang city center nila to. So balik na tayo dun sa may hotel ko, sa may Star Hotel. Tatawid tayo sa bridge and then punta naman tayo dun sa kabilang area, ang South Bank area. Ngayon sa merong university dito, Griffith University. Gryffindor? Parang Harry Potter yata to, no? Hogwarts. Ayan. Anong essence ng shell? Merong shell dito. Ano kaya yung essence ng shell? Baka ano? Madagat ang Brisbane. May mga kahoy-kahoy din dito. Parang yung pangsiga, no? Alam mo sa probinsya, nagsisiga kayo ng mga kahoy or magluluto kayo. Na-experience nyo ba yun? Sa probinsya, na-experience namin na magluluto kami ng kahoy yung, di ba, posporo, tas igaano mo sa kahoy. Tas yun yung ano namin. Kasi wala pa kami dating kalan nun eh. May kalan ba kami? May kalan kami pero tinitipid namin yung gas. Kasi yung kalan, pang ano lang siya, pang mga fiesta or mga special occasion. Pero pag mga normal na araw, ang ginagamit namin kahoy lang. Kasi nagsisiga-siga kami ng ganyan. Tapos ako, nung bata ako, hindi talaga ako magaling sa mga gawaing bahay. Actually, kahit ngayon naman. Kahit ngayon naman, hindi talaga ako magaling sa mga gawaing bahay. Kaya nga sabi ng mama ko dati, ikaw, ano ka talaga, kailangan mo talaga mag-aral lang mabuti kasi wala kang alam sa gawaing bahay. Totoo naman yun. Wala talaga, hindi ako marunong magluto, basta yung weakness ko yung mga gawaing bahay. Kaya sabi ko, kaya nung nag-aaral ako, talaga, focus ako sa pag-aaral. Sabi ko, mag-aaral talaga ako. Like, yun talaga, feeling ko naman, yun yung naging strength ko. Like, sobrang seryoso ko sa pag-aaral talaga. Like, naging scholar naman ako sa pag-aaral ko, ganun. So, sabi ko, kailangan ko talagang maging umangat sa buhay kasi wala talaga akong alam. Tapos minsan pag, for example, ako'y magluluto. Kasi hindi ko maano yung hindi siya umaapoy pag ako yung nagagano. Tapos minsan tatawagin ko pa si lola ko or yung mga kapatid ko na hindi siya umaapoy. Like, wala doon yung strength ko. Alam mo yun? Hindi siya yung strength ko. Yan, ang chill lang din ng area na to, guys. Ayun na pala yung starting hotel. Hello. Nag-A pala si Kuya, di ko napansin. So, Griffith University. Ayun na pala yung hotel natin. Gawin ba si Kuya? Parang gawin siya. AA. Okay guys, so from the CBD area, we're back here sa bridge. Tatawid lang tayo. Doon naman tayo sa South Bank area. Pag gabi, maganda rin yung ilaw dito sa Brisbane. Yung bridge na yan, naging color green. Di ba kagabi dinaanan natin yan? But during the morning, ayan. Tawid tayo sa kabila. So guys, ang winter dito sa Brisbane, pag umaga tsaka gabi, malamig siya. Kailangan mo ng jacket. Pero during the morning, actually kahit naka-t-shirt ka lang, ang init nga ng suot ko. Mainit yung suot ko. Kaso wala na kasi akong damit kasi iniwan ko yung luggage ko dun sa bahay nila ante. So, nagdala lang ako ng konting damit for a couple of days na nandito ako sa city. So, konti na lang yung damit ko. Tsaka nasuot ko na iba kong damit. So, ito na lang natitira. So, kailangan ko nang ilaban to. Ayan guys, kung kailan nagtanggal ako ng jacket, humangin naman sa area na to. Kasi yung buhok ko na mahangin dito. Ay, ayun na yung Brisbane sign, oh. Meron dong sign na Brisbane. Kita niyo ba? Ito. Tara, picture tayo doon. Ang chill lang din ng Brisbane, no? So, marami rin sila mga greeneries. Ay, ito na yata yung yung dun yata tayo sasakay ng sinasabi ng pinsan ko na parang may mga ferry. May station dyan, no? Tapos sumakay sila dyan. Good guys, nandito na ako sa may South Bank area. Ito yung South Bank, no? Mas maganda pala yung view pag umaga. Ayun, no? Mas kita may mga buildings. Doon kasi sa area na yun, sa tawid ng river. Ito yung hotel ko, no? Yung The Star. Sa tawid doon yung parang city center. Pero pag pupunta ka sa may South Bank, yung may Ferris wheel, ayan. Dito mo pala makikita yung view. Pero tignan mo naman si ate, merong na dito, nagsa-sunbathing. Good life. Huh? Tara, punta muna tayo dun sa may sa may Brisbane sign. Ayan, doon. May parks lang din sila dito. Kahit Friday na maraming tao. Or baka yung iba wala ng work during Fridays. So, pupunta dito sa park. So guys, may nakasulat dito that the first European settlement occurred along this river daw. So ito siya dati, oh. Tingnan mo yung picture niya dati. Ganyan siya before and then now
Ito na siya, mas modern na. Ay, may lalakaran ba doon? Sige mamaya, mag Brisbane River muna ako. Ay, mag Brisbane Sign muna ako. Alam mo, ang saya din pala maglakad-lakad dito sa Brisbane. Tapos parang more on family vibe siya. Alam mo, yung mga taong nandito sa park, more on mga pamilya sila, no? So parang ganun yung Brisbane pang family. But anyway, ito na yung sa harap ko, yung Brisbane Sign. Brisbane, gusto ko magka-picture dito. Selfie na lang ako guys, para lang magkaroon ako ng picture with the... Ay, sorry, meron ba? Wala pala. Brisbane. So guys, ang Brisbane talaga mas sunny siya, no? I think mayroong 280 days a year yata ang sunny dito. So perfect talaga ang Brisbane for like outdoor activities. So yung mga auntie ko, for example, nakausap ko, mas gusto daw nila dito sa Brisbane kasi hindi masyadong extreme yung weather. Like hindi siya super cold, hindi rin siya super hot. Yung ganito yung winter nga, parang hindi siya extreme dito. Tapos sunny, kung gusto mo ng lagi ka nasa labas, like mga outdoor activities, you will really love Brisbane. Nakausap ko rin pala yung mga auntie ko, sabi nila gaganapin yung Olympics 2032. Ang 2032 Olympics gaganapin dito sa Brisbane. So maraming mga infrastructures and mga establishments na ginagawa nila. Kaya din daw somehow nagiging mahal ang parang bahay dito sa Brisbane currently. Kasi dahil nga magkakaroon ng Olympics, so maraming mga dinidevelop din ng mga infrastructures dito. At basically, that's Brisbane. Gusto ko magkaroon ng magandang picture sa Brisbane dito. Brisbane! Ano yung angle na to? Brisbane! Karoon ako ng photo sa Brisbane Sign kasi merong mga Koreans nagpa-picture sila sa akin. Sabi ko, sure. Tapos after ko sila pinicturean, sabi ko, pwede yung pa-picture din? So yan guys, pinicturean na lang ako. Yay! Brisbane! Yan. Though nag-selfie din ako yan. Kung sino ka dyan. Hala, nawala yung araw. Gusto ko yung mga ganito. Like, hindi siya super lamig pero walang araw. Sarap maglakad-lakad din dito sa Brisbane. I-manifest nyo na baka ito naman yung favorite yung city. Pero feeling ko nga mas parang family vibe ang Brisbane. So kung gusto nyo yung tumira dito with your family. Ay, hello po. Hello. Mag-hi ka sa video. Hi. Taga dito kaya? Hindi. Bakasyon lang din? Guys, sana maibalik na natin yung 20k steps a day. Kasi sa totoo lang, in the past 3 days, hindi ako nagto 20k steps. Kasi nga, kasama ko yung mga auntie ko, lagi lang ako nakaupo sa kotse. Kasi dito rin sa Brisbane, parang kailangan mo ng kotse. Mahirap kung wala kang kotse, no? So parang bawat tao dito may kotse. For example, sa auntie ko, yung auntie ko may kotse, tapos yung anak niyang is lalaki may kotse, tapos yung anak niyang babae may kotse din. Kasi parang mahirap pag walang sasakyan. Pero ayun nga, medyo hindi tayo nakapag 20k steps in the past 3 days. So bawi tayo ngayon. Guys, refresher lang. Nandito na tayo ngayon sa Brisbane. Yun yung green. Queensland yung area na yun, yung green na yan na malaki. Tapos Brisbane is here. So nanggaling tayo sa Sydney, dyan sa New South Wales. Tapos nag-ACT tayo sa Canberra. And then Melbourne tayo sa Victoria. Adelaide sa South Australia. And then now, nandito tayo sa green na color, Queensland. Ang laki din ng Queensland pala na state, oh no? Malawak din yung Queensland. Pero itong Brisbane, yung city, Brisbane City, ito yung 3rd largest city sa Australia. Pinakauna Sydney, pangalawa Melbourne, and then ito, Brisbane, yung 3rd largest city. Pero again, city ang Brisbane na siya yung capital, pero ang malaking region na to is called Queensland. Ba't kaya ang daming tao ngayon kahit Friday? Oh, tignan nyo, ang daming nagpipiknik. Diba pang family talaga yung Brisbane? Tignan nyo na, nagpipiknik lang sila dito sa may South Bank. Yan, pwede kayong humiga-higa lang, no? Friday, wala ba kayong trabaho? Or minsan kasi dito sa Australia yung trabaho nila maaga natatapos, no? Parang minsan alas 3 tapos na sila. Ganun. Ganyan lang yung life nila dito sa Brisbane, no? Kahit Friday pa lang chill na sila, kahit ano pa lang, alas 2. Galing ng boses ni Kuya. Yan, no? Chill na agad sila, no? Kahit tanghali pa lang. Clutch. Inuman na pala yun guys. Nagbi-beer na sila. Tanghali pa lang. Pero dito sa Australia mahilig din sila sa beer, no? Even sa Europe mahilig sila sa beer. Kahit tanghali pa lang. Kahit naman yata sa Japan, no? Diba sa may Ueno, nakita natin doon. Tanghali pa lang inuman na sila, bi. Aga mag-inuman. Kung sa Pilipinas yan, kung magsimula kayo ng alas 2 bago magdilim, ano na kayo, bangag, bi.
Saan na ba? Ayun, Eat South Bank. Ito kaya yung pupuntahan namin mamaya? Eat South Bank? Baka ito na yun. Wait nga. Kasi magkikita-kita kami ng pinsan ko mamaya. Sabi niya, parang Eats. May sinabi siyang Eats. Baka nauna na ako. nauna na naman ako sa itinerary namin. Kasi palakad ka ng palakad, Marvin Al. Siya guys, Streets Beach pala. Parang artificial beach yata siya, oh. Tingnan niyo, parang man-made na beach. Tapos pwede kayong maligo-ligo. Pero naka-close siya eh. Or baka is closed for maintenance. Ah, okay, for maintenance and repairs. Sayang naman, hindi natin mapupuntahan. Pero meron silang man-made beach dito sa middle of the city. Ayan o, kaso naka-maintenance siya. Cute. Yun guys, ang next pupunta natin Gardens Point. Pag maglakad tayo 15 minutes, pag mag-train tayo 13. Sige, lakad na lang. lakad na lang. Puproblemahin pa kasi natin pag mag-train tayo, puproblemahin pa natin sa may station dito, baka maligaw-ligaw pa. Lakad na lang. Masaya naman maglakad, 15 minutes lang naman to. Gandang lakaran, parang malaking garden siya sa gitna ng city, no? Itong nilalakaran kong walk na to. Sa beside the river lang to. Yun yung river doon sa gilid, no? Kasi itong garden na to malilim din kasi ang daming puno. So, hindi, ay, ano yun? Ba't may nahulog? May nahulog, oh. Sige, go, kunin mo yung nahulog niya yung karne niya. Oh, kunin mo, huwag ka matakot. Go, kunin niyo yung karne. Ayan. Kinuha nila. Nag-aagawan sila sa karne. Hilig nila mag-picnic, no? Marami nila mag-picnic sa area na to. Ganyan na lang ang light nila. Chill lang. May mga shops lang dito sa gilid. Ang tahimik, ang peaceful, no? Kung nai-stress ka sa work, punta ka lang dito. Ay, si ate nga, working from, may nagla-laptop si ate, oh, working from the damuhan. No? Grabe, kung may mga stress ka sa life, tapos nood-nood ka lang dito, ang tahimik, oh. Guys, para mas maintindihan yung ginawa nating ruta. So, doon ako nang galing, no, sa may hotel ko sa The Star. Tapos sa likod niya, nandun yung parang city center sa may Elizabeth Street. And then, bumalik tayo dito. Nilakad ko tong bridge na to. Tapos itong sa harap, ito yung South Bank area. Tignan mo, maraming greeneries. Ay, parang ang labo. Against the light ba? Ayan. Maraming mga greeneries dyan. Ito yung nilakad ko. Tapos bumalik na ako dito. Iikot na naman tayo from South Bank. Kaalis ulit tayo. Babalik ulit tayo dun sa may city side. Sarap na maglakad-lakad. Tapos ito yung river, Brisbane River. Oh. Yan, kung gusto niyo mas mabilis, actually guys, maraming mga scooters dito. Hindi ko lang kung nirerentahan to or may nakagamit. Ah, nirerentahan niya to, oh. Neuron. Baka kailangan niyo lang mag-download ng app. Tapos may helmet pang kasama, oh. No? So park mo lang siya dito. Alam mo, ang Brisbane City, para siyang malaking park, no? Parang park lang siya, ang daming puno eh. Yun guys, City Botanic Gardens. Ah, ito na yata yung Gardens Point. Yung Gardens Point, siya yung Botanic Garden dito sa city nila. Yes, yung mga buong nilalakaran ko dyan na parang sabi ko ang daming garden. Yun pala yung Garden Point or parang Botanic Garden nila dito, no? So, next naman natin pupuntahan is yung Kangaroo Point. So, babalik lang ulit tayo dito sa bridge na to. And then, on this way naman. Maganda naman maglakad ngayon, hindi na siya umaaraw masyado. So hindi na siya mainit. Okay guys, for next one sa Kangaroo Point naman, ang layo pala, 20-minute walk. Oh. Ilang oras? 20-minute walk. Wala ring train eh, no? Lakarin ko na to. Masushock to sila sa akin kung sasabihin nila anong sinakyan mo, tapos sabihin ko lang naglakad lang ako. Masushock yun sila. Masushock yung mga auntie ko or mga pinsan. Naglakad ka lang? Oo, yun kasi yung trip ko sa life eh. Naglakad. Ay, kaso baka malate ako sa ano namin. Hindi ko alam kung matutuloy yung dinner namin mamaya eh. Baka malate din ako. Kung hindi matuloy, okay lang kasi magkikita rin naman kami sa isa pang araw. Itong university na to, Griffith University, super dami niyang campus, hiwa-hiwalay, no? Meron dito, meron doon sa malapit sa hotel namin, doon sa area na yon. Hiwa-hiwalay yung campus niya. Siguro depende, like School of Engineering, School of ganon. Ano yating Story Bridge.
Tapos Kangaroo Point is somewhere here. Hindi mo, diba? City sa area na yon. Pero pagpunta ka dito, tahimik. Diba? Naglalakad-lakad ako dito. May mga ibang tao naman. Ang galing no, kasi parang sobrang city doon, dito, mga building. Tapos papunta mo dito, mga bato. Combination siya. Saka dami lang mga tumatambay dyan. Sobrang may peace of mind din dito, no? Kung gusto mo ng tahimik na area. Yun guys, may mga pagganito sila mayor dito. Ano pa to? Olympics? Olympics. Gaganapin kasi dito ang 2032 Olympics. So, ang area na to pala is famous siya for like running, ganyan, jogging, and then cycling. May mga umaakyat din, nagwo-wall climbing. Tingnan mo. Itong bato na to pala, wina-wall climbing nila. Pero, ayun na si kuya, oh. Kuya, ingat. Ano gawin ba natin? Hindi, pass na muna ako. Sumakit yung katawan ko dito sa Brisbane. Nag-skydiving. Nag-ano kami yung three top challenge. Diyos ko Lord, itong Brisbane na to. Sinubok yung physical endurance ko. At yung mental endurance. Tama na muna. Pero kung mapadaan kayo dito, at gusto nyo rin matry mag-wall, hindi siya yung parang sa wall climbing sa mga mall na may mga colorful na kakapitan, di ba? Ito, wala talaga siyang colorful na kakapitan. Ikaw magdi-decide kung saan kakakapit. Parang tapang ni kuya. May nag-aano naman, may naghahawak naman sa kanya dito. Pag mahulog siya, yung lubid pwedeng iganan. Tama ba? Pero nandun na siya sa difficult part eh. No? Taas niya eh. So kung gusto mo lang, nabore ka lang isang araw sa life mo dito. For example, nakatira ka sa Brisbane, nabobored ka. What if mag-rock climbing ako? No? Tapos walang nagbabantay. Ano ba yan? Parang DIY lang, no? Hindi siya mukhang tour eh, tignan nyo. Parang hindi siya mukhang tour, parang trip lang ng mga tao na mag rock climbing on their own. Tapang nila. Iba din yung trip ng mga tao dito, no? Tayo pag nabobore tayo, parang tara kape tayo sa Starbucks, yung parang chill lang, no? Ayaw natin papagod. Dito sila, pag nabobore, tara akyat tayo ng bato. No? Kanya-kanyang trip sa buhay. Guys, nakarating tayo sa Story Bridge. Ito siya yung bridge ito. Feeling ko mas maganda siya sa gabi. Kasi parang may ilaw-ilaw yan. Tapos ang gandang spot dito pang picture. Wala pa masyadong tao. So itong Story Bridge, kinukonect niya yung CBD, ito, Central Business District, and the Kangaroo Point dito. Itong Kangaroo Point. Ito palang Kangaroo Point, siya yung isa sa mga oldest settlement area dito sa Brisbane. So yung mga pinakaunang tumira dito sa Brisbane, dito sila sa Kangaroo Point. Sobrang nakarely daw sila dito sa tubig na to sa river for the transportation, even sa kanilang food. So paano sila nakapag-relay ng food? Nagfi-fishing sila dito. May mga isda ba dyan? In a count of 3, 2, 1, say yes kung may isda dito. 3, 2, 1. Okay, wala akong narinig. Sige, so umakita ko dito sa may Kangaroo Point kasi meron daw dito parang viewing cliff, gano'n. Hindi ko makita kung saan banda yung viewing cliff, but ito naman nakikita natin dito yung view sa baba. I'm not sure kung ito na yan. Pinahirapan ako kasi medyo pataas dito. Parang nag-hiking na ako. Pinagpawisan ako sa winter. Hiking pa more. Ito na yata yun. Baka ito na yung cliff. Kangaroo Point. Wala, hindi pa yata pala yung nakita natin, hindi pa siya Story Bridge. Kasi diba nandito ako, bumalik kasi ako. Tapos itong line na to, yan yung nakita nating bridge. Pero sa mapa, ayun pa pala yung Story Bridge. Ang layo niya pa. 26 minutes pa. Diyos ko Lord. Ano to pinagagawa natin sa... Feeling ko naka 10k steps na agad ako. Oo nga, 13k steps na agad ako. Hindi ko na mamalayan. Kasi ang lalayo. Lalayo ng pinupuntahan natin. Guys, ito yung bridge na nakikita natin. Akala ko Story Bridge na. Ang pangalan pala nito is Kangaroo Point Bridge. Ayun pala yung Story Bridge. Ayun yung Story Bridge. Sorry, is he meeting you there? Ito yung Story Bridge, yan. Pwede ka daw umakyat dyan. Parang sa Harbour Bridge sa Sydney. Kasi isa lang yata yung nag-design. Yung nag-design ng Harbour Point sa Sydney. Tsaka itong Story Bridge sa Brisbane. Isa lang daw yung nag-design yan. Kaya medyo parehas siya. Pwede ka daw umakyat dyan sa tok-tok eh. But I think hindi nakakayanin ng oras ko kasi
Parang may dinner kami ngayon. Pero hindi ko alam kung matutuloy yung dinner namin. Kaso kung pupunta pa ako dun, hindi ako aabot guys. Kasi 20 minutes walk pa ako punta sa hotel ko. So mag-freshen up lang ako. Siguro balikan ko yung Story Bridge pag may time ako. Mamayang gabi kaya may time pa ako. But ayan, daan muna tayo dito sa Kangaroo Point. Ay puti. Kangaroo Point Bridge, kinabahan ako doon. So meron silang mga, maganda rin dito sa Kangaroo Point Bridge actually oh. May mga viewing deck sila dito. Pwede kayo mag-picture. Tapos ang inyong background is either the city or dito, yung Kangaroo area. Kangaroo Point. So yan. May mga tao lang din na nagjo-jogging yan. Jogging area lang din siya. Walking, cycling, or ang active ng mga tao dito. In fairness to them, ang sipag nila. Pwede nyong i-jogging yung buong city. Kaso baka isang araw bago matapos. Hindi naman. Pero malawak yan eh. Pag nilibot nyo yung isang ganun, para na kayong sumali sa marathon. Kasi malawak yung kanilang river eh. Video lang natin yung mga buildings dito kasi hindi natin doon nakikita doon sa may area ko eh. Yan, iba yung mga buildings nila dito. Tapos may mga nagje-jetski din. Yan. Welcome to Jet2 Holiday. And right now, you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. Nag-promote. Naisingit ko pa yung mag-promote ng Marvin Samako Klook. Dito sa Kangaroo Point Bridge guys, merong cafe sa ang cool no kasi bridge siya, tapos biglang may cafe doon no. Pero pwede nyo rin i-consider kung gusto nyo mag-cafe-cafe just pa sunset. O baka may sunset. Hala. Parang nandito si Tito, Vic, tsaka si Joey. Eat. Mulga. Last ko na, sorry. And guys, nandito kami sa 8th Street. Kasama ko yung mga pinsan ko, yung tita ko. So itong 8th Street parang collection siya ng mga shipping container. Pero sobrang tagal na daw to dito, hindi pa rin siya nawawala. So yun. Yung mga containers, may mga different options for food lang siya dyan. Do you wanna say hi to my video? So here's my cousin, LJ, and his girlfriend, Stacy. My cousin, Erica, and his boyfriend, Josh. Hi guys. That's my aunt. Ayun yung aunt ko, busy. Pang dessert na. So guys, may free taste macadamia. Sige, meron silang karinderya dito. Mga Filipino food yung tinitinda nila. Sisig, halo-halo, chicken inasal, pusit, pork adobo, may adobo. $18 yung adobo guys. Guys, tignan nyo yung English ng sisig nila. Sizzling, char grilled, chopped pork. Ano yan? Ah, okay here. And then I just walk here. Yeah, so that's terminal. Okay. Yeah. Or say, yeah. Ito na pala yung, is this Brisbane River? Yeah. Guys, Brisbane River. Hindi ako nakasakay ng ferry kanina pero may ferry din daw dyan. Siguro one of these days. Hi guys, we're eating Filipino food here in Australia. Say hi Erica. Hi Josh. Hi guys. Hi! So guys, squid ball yung pinili ko. Cheers! Parang mas malasa yung squid ball nila dito. Parang baka Australian brand din. And guys, nag-order kami ng pork lollipop. Ito sa auntie ko, ito yung sa akin. Auntie ko lang si auntie. Tikman natin kung masarap. Let's go! Taste test. Medyo crunchy yung ilalim pero tender yung meat, spicy, sweet, sarap. Parang gusto ko lang kanin. Okay guys, for dessert ito naman kakainin natin. Parang
May ice cream, tapos may pancake na parang churros na mainit. Ayan, tinapay. Tapos merong biscoff. May mga chocolate bars. Combination siya ng mainit na tinapay plus malamig. Siyempre, ice cream. Let's go! Guys, kakatapos lang ng dinner namin sa Eat Street. May nakasama ko ulit yung mga pinsan ko, si Jason, tsaka si Erica. Tapos yung mga jowa nila, si Stacy and si Josh. And of course, yung auntie ko, si Auntie Marietta. And then, hinatid nila ako dun sa hostel. But then sabi ko, parang ayoko pang matulog. Kasi ang dami ko nakain. So, lakarin na lang natin papuntang Story Bridge. Di ba kanina hindi natin napuntahan yun? So, 25-minute walk siya from my place. Pero sabi ko, laban na. Let's go. Parang may pagtitipon-tipon dito. Mga Espanyol ba sila? Bailando. Oo nga, baka Espanyol kasi bailando. Yes, meron ditong port or parang wharf. And then ayun yung Story Bridge. Yan, nakita natin siya ng gabi, no? So may pailaw si Mayor kapag gabi. Tignan nyo yung Story Bridge, no? Meron siyang shadow dito sa kanilang river, no? Oh, yung bridge niya shadow siya dito, no? Cute. Yung guys, naglalakad lang ako pa uwi. Nadaanan ko to. Meron pala dito ang Museum of Brisbane. Oh. May pailaw din sila sa gabi. So for today's video, we are traveling to Gold Coast, Australia. So guys, from Brisbane, ang Gold Coast is mga 1 to 1.5 hour na drive lamang. So ngayon, may makakasama tayo, yung ating friend. Nakita niyo na rin siya sa ibang mga vlogs ko for sure. Kasi maraming times ko na rin siya nakasama sa vlog nung nasa Philippines pa siya. But ngayon kasi dito na siya nakatira sa Australia. So kasama natin yung ating friend si Lem. Si Lemor Texon, no? So siya yung magdadrive sa atin ngayon. So nandito na siya na nakatira sa may Brisbane area. So magdadrive tayo from Brisbane going to Gold Coast. Tapos siguro we will stop along the way. Magta-try tayo ng kung ano-ano pa. Hindi ko alam actually. Sabi ko, ikaw na bahala. Kasi ikaw naman taga dito. Ikaw na mag-decide kung saan tayo pupunta. Kung anong mga stops na pupuntahan natin. So tara, let's go. Kasama na natin si Lem. Hi guys. Let's go! So guys, before tayo mag-start, mag-breakfast daw muna kami ni Lem. Kasi di pa siya nag-breakfast. So Lem, hi guys. Dito kami sa O-Bagel. Sabi ko kanya O-Bagel. O-Bagel. Okay. Pinipilaan siya, kinakabila kami. So nandito lang siya sa may Queen Street. Queen Street ba itong mall? Ah, Elizabeth Street yan. Okay. Haba ng pilaw. Yes, mga matcha tayo today for today's video. First match in Australia. First match. Okay guys, sila. Cheers tayo guys. Ayaw nga. No? Lasang-lasa mo yung matcha, no? Sobrang lasang-lasang mo. Hindi siya yung ano. Hindi siya yung parang flavored matcha. Oo. Guys, dumating na yung aming in order. Ang tawag dito ulit ulit? Good morning? G-morning. G-morning matcha. Masarap-sarap tong matcha. Tapos ito. Let's go. Cheers. Pero plain lang kasi yung bread ko. Ewan ko Ang sarap din. yung everything. Ito yung parang popular nila dito. G-morning. Sarap. Mayroong ham, egg, cheese. Guys, super sarap. Pag nagpunta kayo sa Brisbane, O-Bagel, kasi itong G-morning, hindi ako makaget over kaya inulit ko lang. Ang sarap. Guys, magdadrive na tayo papuntang Gold Coast. Sila mo. Focus on the road guys. Eyes on the road left. Ayan. Mga, dapat 1.5 hours. Mga 1 hour lang siya from Brisbane. Pero medyo traffic today kasi hindi ko alam. Weekend yata or baka may event. So, let's go. Okay guys, habang nagdadrive kami pa Gold Coast, nag-stop muna kami dito sa parang outlet store called DFO sa may Gold Coast. Nag-shopping yata si Lem. De facto outlet. Joke lang. Di ko na alam kung ano. Basta DFO guys. Comment down below kung alam niyo yung meaning ng DFO. Mura ba dito, Lem? Yes. Huh? Outlet store. Mas mura sa Philippines? Or Oo naman. mas mura sa Philippines or mas Kasi mura dito? Minsan sale sila talaga, half price, 50% off. Ah, okay. Sige. Yun guys, check natin yung Tommy kasi no, 50% daw.
Ayan mo, $29 na lang. Magkano yung 29? Dati 49, tas 29 na lang. Magkano ba yung 29? Mano, mura? Wait lang, kino-convert ko pa yung utak ko pang Pilipinas. 29. Ah, 1,000 na. Pwede na, mura na yan. Tumi na yan, oh. Oo nga, kasi dati nga siyang 50, 50, tas naging 29. Yun guys, 50% off. Parang lahat, no? I know, lahat ng mga binibenta nila naka 50%. So, 100. So, mga 50 yung ganito. Ay, sure. $50. Ito magkano po? Parang gusto ko bumili ng polo kasi wala pa akong polo na Tommy. Guys, dito kami sa Calvin Klein. Tignan nyo, 19 na lang. Ang 700 pesos. Lo, parang mura na nito. Parang dati ko pang gusto bumili ng mga CK kaso hindi ko na-afford kasi di ba ang mahal ng t-shirt nila. Parang ang mura nito, 700 lang yung mga t-shirt. Ha? Ang mura na? Ang tagal ko nang bumili ng CK sa Asia kaso ang mahal doon, di ba? Oy, sobrang mura na yan. Parang gusto ko bumili kahit isa lang. Go. Or kahit 5. Gusto ko lang, madami pala. Sige, wait. Namamimili lang ako guys. Kasi parang ito red. Gusto ko to. So guys, nag-fit tayo ng Calvin Klein. 700 pesos lang to itong black shirt nila. Medium itong. Meron pa sila ditong side mirror, no? So check mo yung both side fit and then yung front. Hindi na ba natin para may first ever Calvin Klein shirt. 700 lang. Medyo manipis lang siya pero ano siya, comfy. Guys, itong red naman, small to. Pero parang depende talaga sa cut. Minsan medium ako, minsan small. Depende sa cut. Pero ang ganda rin ng red, no? Diba? Calvin Klein. Very ano to, Mingyu. Jungkook. Ito naman yung parang blue guys. Naman guys yung white. Small naman to. Okay ba ako sa small or dapat medyo mas malaki? Medium. Or okay na tong small. Guys, my first Calvin Klein shirts. First time natin nagkaroon kasi mura lang dito 700. Pag napunta kayo dito DFO, marami yata dito, like meron sa Brisbane, sa Gold Coast. Guys, nagpunta kami sa mga underwear section. Ang mura ng mga, tignan mo, 34 lang. Guys, sa mga magpapasabay kayo, pag magpapasabay, i-business ko to, no? Comment down below. Comment down below guys kung magpapasabay kayo. Pagbalik ko ng Australia, mamimili ako dito. 34 lang, mga 1,000 plus lang. Parang sa Philippines, 1,000 isang peraso. Dito 3 na, oh. Shicks. Kasya pa ba sa luggage ko? Yes, 34, ganyan. 34 lang siya. Yan. Marami ang, ano, different underwears. Guys, napabili tayo. CK na underwear. Actually, first time ko nagsi-CK ako pero Lazada. Hindi yung mga online. Seryoso. Okay. Pero ngayon yung first original CK ko. Guys, may bago na akong CK wallet. Ayaw ni Lem ipa-video pero binibideo ko pa rin. Binigyan ako ni Lem. Sabi niya gift ko daw kasi nagpunta ako sa Australia. Ako pa yung nagka-gift. Kasi yung wallet ko kasi pen shop lang. Das 3 years na. Gutay-gutay na. Labi yung mga nagko-comment nga sa video ko, magpalit ka naman ng wallet. Totoo? Oo, kasi gutay-gutay na talaga siya. So ito na talaga yung sagot sa ating huyok kayo sa akin sa nagsasabing gutay-gutay yung wallet ko. May CK. Guys, nandito naman kami sa Nike. So ito yung mga presyo nila ng shoes dito. May 110 lang dito. Mga 4,000 siguro. May 80 nga lang eh. Size is fine daw. Okay, size 10. 130 lang din to. Bye. Wala pa to. Hindi ko alam kung naka-off na ba to or wala pa. Additional. Ay, hindi additional. Additional 40% off. So, mura lahat. Less 40% pa tong 130. Mga less than $100. $100 yung mga sapatos nila. Pag nagpunta kayo sa Australia guys, DFO. Sabi ni Lem, yung friend ko, mas malaki daw dito sa Gold Coast kaysa dun sa may Brisbane na malapit sa kanila. Mas maraming options dito. Super mura ng mga sapatos dito. Balik tayo.
Balik tayo ng Australia na. May 1-year visa naman tayo. Ibang season. Anong season yung gusto nyong bumalik tayo, guys? Summer? Spring? Autumn? Comment down below. Hi guys, may mga nakilala. Pakilala po kayo. Kumusta kayo? Ako si Ate Alma. Kuya Eddie. Ayan guys, since Yan. 1988, nandito na sila sa Sa Australia. Sydney. Sana all. Ngayon, nasa Gold Coast na kami. Yes. Thank you. Kumusta dyan sa Philippines? Ayan, shout out sa mga Pilipino. Okay. Hello, Mama Maribel Oliveros. Ayan, kita ko yung sanyo dito. Hello! Guys, nag-lunch muna kami dito sa parang food court lang dito sa DFO. 8th Street yung pangalan. More on mga Asian cuisines. Ayan, different cuisines nila dito. Korean food, Japanese, Chinese food, Filipino. Kain po tayo. Kain tayo. Ayan guys, kumain ako nasi, lemak, ay Hainanese chicken. Singapore dish ba yun? Parang Singapore. Tapos ito is Malaysian. Kaya tawanan ako ni Lem guys kasi cheers ako sa inyo. And guys, nakarating na tayo sa Gold Coast. So yan, pupunta tayo sa Surfers Paradise. Yung mga tao dito, nagaganyan-ganyan lang sila. Naglalambitin-lambitin. Bike, walking, jogging. Ikaw, Lem, talunin mo si Kuya. Kaya mo maganyan? Lem. So guys, may cyclone daw before, Cyclone Alfred, na sumira dito. Kaya ngayon parang nire-rehabilitate nila, no? Pero okay pa rin naman yung beach, oh. Ano ba siya dati nung nakikita mo dito? Maganda, pwede kang maligo dyan. Tapos may mga kung ano-ano dito na nangyayari. Yung mga beach na. Yung sand. Mas malawak? Oo. So umusog na to dito? Oo, dahil sa Baka high tide lang. Baka high tide lang? Hindi. Hindi? Okay. Tall buildings din. Marathon. Ayan guys, may street market din dito sa may beachfront lang. May mga dessert sila. Jewelry. Every weekend lang ba to or every day to? Every day ata. Every day. Or every week. Pili na lang kayo guys kung every day or every weekend. Pag beach siya guys, tapos dito is mga city, yung mga buildings, hotels. So beach plus city vibes dito sa may Surfers Paradise area ng Gold Coast. Biltong. Yan guys, ito yung arc ng, tama ba? Nababasa niyo ba guys? Surfers Paradise. Ito yung pinaka main na entrance siguro niya. Mas maraming tao sa area na to. Tapos dito meron ding mga parang busy area. May mga fast food, Hungry Jacks, Macas. Ayan guys, ito na yung beach nila. Ayan, ang dami rin dito mga naglalaro-laro. Tignan nyo yung laro nila guys. Papaikutin yung bola tapos natama niya ba? Yun guys, kain na naman. So dito kami sa Papa Roti. Sabi ni Lem masarap daw dito. Papa Roti. So masarap daw yung buns na to. Ayan. Pakita mo Lem. Bakit? May palaman pa? Oh! Ano yung palaman na yan? Mayonnaise? Butter. Butter. Ayan guys. Butter. Ayan, meron hot chocolate, sila yung iced coffee. Papa Roti. Ayun sa. Sila yung iced coffee. Ako yung hot choco. Yan. Sige nga. Try natin tong Lem's recommendation. Saka medyo mainit na. Okay. Butter nga. Saka masarap kasi mainit, malambot. Parang sarap ito sa umaga. Parang pandesal na level up.
Actually, open sila for franchise. Eh, wala pang ganyan sa Pilipinas. Sige guys, mag-o-business ako, paparotin. May pupunta ba doon? Walang magbabantay kasi lagi akong umaalis. Pero papalitan natin ng pangalan. Ano? Mama Robin. Mama Roti. Di baka wala kang Mama Roti doon? Hindi na ako mag-franchise, hindi na ako mag-bayad. Gagawa na ako. Mama Roti na lang. Sarap po, parang pandesal na. Sarap? Yun guys, that is it for today's video. No, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pamamasyal dito. I'm so sorry yung Brisbane and Gold Coast vlog ko. Hindi talaga siya super detailed, no? Kasi nga, nandito yung mga friends ko, nandito yung mga aunties ko. And I'm so grateful kasi may sasakyan. Like, as in, hindi ko masyadong na-explore yung mga public transportation and all that. Kasi nga, medyo sheltered. Medyo sheltered ako dito sa Brisbane and Gold Coast kasi lagi lang talaga kami nakakotse. But I'm also taking this time to catch up with my friends kasi tagal din namin din nakita ng mga friends ko, ng mga auntie ko. So hindi ako masyadong nag-vlog kasi marami kaming kwentuhan off-cam. But hindi ko na siya nag-vlog kasi nagkakamustahan talaga kami about life and all that kasi tagal namin din nagkita-kita. Kaya itong Brisbane travel ko, it's really more of bonding vlog ko lang with my relatives, with my friends. But ayun lang guys, maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye!